to Jambox! So yun mga be, kamusta na kayo? Eto, Kamusta week nyo? medyo okay stress, lang pero naman. okay lang. Kayo ba? Yan, okay lang naman. Alam nyo guys, bago tayo mag-umpisa, may chika talaga ako sa inyo. Hindi ko alam eh. Naka-curious talaga ako sa mga bago kong ka-circle kasi parang pinag-uusapan nila ako. Nakatingin sila sa akin, hindi ko ba alam kung pinag-uusapan nila ako. And then kapag, lalo na yung isa doon, girl, tinatarayan ako. And then kapag pag dindirect ako naman siya, sinasabi nila daw, napupuwing lang daw yung ano niya, kilay niya. Ano yun, te? Bida-bida ba siya? Naiinis ako sa kanya. Ay, nako. Alam mo, same din tayo. Kasi, recently, parang napapansin ko na napapadalas yung, alam mo, meron kasi may mga circle tayo, di ba, sa room. So, parang hindi naman siguro maiiwasan yung pag-uusapan yung ibang tao. Pero, nagtataka lang ako, bakit sa akin sila nakatingin sa tuwing nag-uusap sila? So, nag-overthink ako, baka mamaya ako na pala yung pinag-uusapan. So, alam niyo bang ginawa ko? Ano? So, ito na nga. Dinirekta ko yon yung circle na yon. Tapos, tiyanong ko. Yun. Pero in a nice, in a good way naman. Hindi naman ako yung parang Hindi. So, ayun, ang ginawa ko nun, tiyanong ko sila kung, may problem ba sa akin? Kasi, di ba, parang, alam mo, sobrang nag-overthink ako, ang dami ko nang iniisip, tapos dadagdag pa sila. So, mas minabuti ko na rin talaga na kausapin sila para malinaw din if may mali ba ako nagawa or what. So, yun, sabi nila na, nagkakataon naman daw pala talaga na nag-uusap sila. Pero, wala daw silang sa akin. So, yun, naliwanagan ako, di ba? Mas, ayun, dapat ganun gagawin mo. Oo, ganun din yung gawin mo, kagaya kay Abing. Ano ka ba? Ako, same din ako sa'yo. Kasi may cough kami. Bali, 3 kami. So, 3 kami. So, yung dalawa, lagi silang nagsasama. Tapos ako, lagi akong left out. So, may mga times na magkakasama kami. Tapos, meron silang, like, may mundo silang dalawa. And, syempre, kapag nag-uusap sila, nakatingin sila sa akin. So, akala ko din, ako yung binabackstabber, pinag-uusapan nila. Ganun. Pero mo naman, nakwento mo lang sa kanila yung nafe-feel mo. Hindi. I mean, kinat off ko sila. Alam mo, kasi dapat pag ganyan, parang mas maganda na, kakausapin mo talaga sila. Yung kakomprontahin mo. Kasi, ang hirap naman ng di ba? Yung sobrang nag-iisip ka na, tapos, Hindi pala ikaw yun, no? Diba? Misunderstood mo lang pala. Nang-left out, Ay, iba na yan. Iba na yan. Cut off na. Okay lang. Okay yung ginawa mo. Pero ikaw, gawin mo yung ginawa ni Abing. Oo. Hindi kasi may kanya-kanya kasi tayong di ba, attitude, lalo na ayun. Kung sa kanya, ganun. Sa akin kasi hindi yung mga, alam mo yung mga ugali talaga, ugaling basura. Ay nako, kapag especially mayor pa naman yun, si Angelica, naiinis talaga ako kapag nag-approach ako sa kanya. Deadma mo na lang yan. Deadmahin mo na lang sila. Kapag mayor, dapat pantay, balance, lahat ng panig, inaano niya, pinapakinggan niya, bumaboses siya. Pero sa kanya, mawala siya kumilala. So, pagdating naman sa akin, dinidedman niya lang ako. Tapos, kapag dinidirect ako naman siya, piling mabait, piling inosente, parang kasalanan ko ka. Doon ako nainis sa part na yun. Totoo. Kaya mo na. So, ito, wait lang, may sabihin ako sa inyo. May gato ba kayong friends? Kasi may friends ako. Like, nung pumunta kami sa bahay niya, iba yung pinapakita niya sa family niya. Like, parang, ba't hindi siya ganito sa amin? Then, kapag sa amin naman, iba yung ugali niya. Like, sa amin, nagmumura siya, nagsasabi siya ng mga bad words, tapos, sobrang kulit niya sa amin. Pero sa family niya, napakabait niya, like, napakagalang niya, ganun. So, parang, kami, iniisip pa namin kung nagpapakatotoo ba siya sa amin or hindi. Siguro, para sa in my own, thoughts or perspective. Para sa akin siguro, pagka ganun siya sa inyo, it means, kung parang mas maligalig, mas maano siya sa inyo, laging tumatawag ganyan, ibig sabihin, mas nagpapakatotoo siya sa inyo. Kasi, once na naging ganun sa atin yung tao, ibig sabihin kasi nun, sobrang close na tayo, tapos, parang alam niya na, tanggap niya siya, na kung ano siya, unlike siguro pag nandun sa family niya, baka di ba bigla na lang siyang sabihan na, ay, ba't ganyan ugali mo ganyan, di ba? Baka sitahin na lang siya ng ganyan. Sa bagay. Kaya yun, pag may mga ganun tayong friends, dapat mas comfortable siya sa mga friends. Comfortable. Okay. Kasi, parang akala kasi namin, napag-uusapan kasi namin siya once na if baka hindi siya nagpapatoko. Pero ngayon okay na, malinaw na sa akin. Thank you, guys! Thank you! Sa akin naman kasi is my friends akong bisexual. So, parang iniiba niya yung niya, alam mo yun, kapag dating sa bahay nila is masculine siya. So, pagdating naman sa amin, gaganon-ganon siya kasi ang una-una
unang-una sa lahat, natatakot siya sa tatay niya kasi homophobic. Oo. So, pwede siyang papatayin nga daw Bugbugin. siya. Lang, Oo, grabe oo, naman. oo, Ano kasi- naman? Actually, nag-open up siya sa akin kasi that time noon, gusto siyang, yung tatay niya, gusto niya mag-uwi ng babae. Mag-uwi ng babae yung kaibigan ko. So, syempre, ito si babae naman, itong kaibigan ko lalaki, lalami-lamya nga. So, yung ginawa niya, buti na lang kamo, isa namin kaibigan, dinala niya, sinagpanggap sila magjowa. Natatakot kasi talaga siyang alam mo yun, ma-disappoint yung pamilya niya kaya. Ngayon, pinipilit niyang maging straight. Pinipilit niya talagang maging masculine kasi natatakot siya. Mahirap yung sa Oo, sitwasyon kasi niya. Wala unang-una akong kasi medyo- sa lahat, 'di ba? Kapag kahit anong gawin mo, kapag ganun ka na, hindi ganun wala na na. magbabago. Parang magbabago. Ganun talaga sa So, ano kailangan niya nangyari? maging independent niya. Kailangan maging matibay siya. Kailangan mo siya Nalaman ba ng tatay niya? sa tingin ko sa tingin ko naman halata naman kasi sa kilos niya pa lang So parang siguro hindi pa ata ready yung Yung Siya, hindi pa siya kaibigan ready. kong sabihin sa kanya. Pero Pero yung yung mama mama niya, kayo, tanggap siya. kino-comfort niyo naman siya. Oo. Kasi, Kasi mostly kapag nagmi-meeting kami, kumakain kami sa milk tea, umiiyak siya kasi ganito nga daw, hindi niya daw kaya yung mga, lalo na, siya, payat siya kasi fem talaga siya, katawan niya. So, gusto niya, siya yung alam mo yun sa bahay, kapag lagari. Oo. Hindi talaga, mga panglalaki talagang so ngayon, trabaho. kapag hindi niya nakakaya, siya, inampa siya nung, alam mo pambara sa sa CR? Bomba. Oo, ay ano talaga yun. Ang tawag nga doon yung pang-flush ng pag may Ano Inampas yung sa kanya. hindi ko alam tawag ko. Inampas sa Pag ano? kanya. So ngayon kapag Bakit naman? sabi sa Parang kanya, sobrang kapag hindi naman, daw siya violent. nagpakalalaki, nagpakatino, Violence naman ng papa. papatayin daw siya. Ewan ko ba sa Pero yung mama niya tanggap siya. tanggap na tanggap siya. Kaya nga minsan kapag kapag wala yung mama niya dun sa bahay nila is, ganun talaga ang buhay. Wala. Na-share ko lang sa inyo. Thank you sa pag-share. Thank you din sa inyo. Thank you so much. So, ayun, mag-ingat kayo guys ha. Ayun na sila. Tagal mo, ang tagal mo. Dito na lang ba kayo? Ano oras na? Uy, maaga pa. That wraps up our episode for today. Looking at the self through the sociological perspective reminds us that who we are is not just a personal journey, but also a social one. Our identities, beliefs, and even our choices are influenced by the people we interact with, the culture we grow up in, and the structures around us. By being aware of this, we don't just understand ourselves better, we also learn how to connect with others in more meaningful ways. Thanks for tuning in, and remember, understanding society helps us understand ourselves.